Hi, it's me, Hakuna Matata. Hello to all Marcos loyalists, to all Duterte diehard supporters, whoever you are. I am inviting and welcoming you to the discussion. Listen until the end and until your time runs out. Ang saya-saya ko ngayon dahil pahiyang-pahiya si Sara at humahagulgol ng iyak ang mga DDS. Meron kasing sinabi si Donald Trump na magpapaiyak sa kanila. Kung matatandaan natin, nagkita si Donald Trump at PBBM sa Washington. Donald Trump invited PBBM. So, nagkita sila. Masayang-masaya si Donald Trump na makita ang ating Pangulo. Ang gara-gara pa ng pag-welcome nila sa kanya. Wow! At sa araw ng kanilang pagkikita, magkatabi sila. Maraming mga media. Sa bawat side ay Team Trump at Team PBBM. Sa harap, maraming nakaset up na camera. Sa harap ng bawat team, sa harap ni PBBM at sa harap ng camera, kung saan nakatutok ang buong mundo, ay sinabi ni Donald Trump, hindi alam ni Duterte ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, ang tanga ni Duterte, stupid. Biruin mo, isang leader, sasabihan niya yung ex-leader ng ganyan. So, ibig sabihin, wala siyang respeto kay Duterte. Dahil si Duterte, hindi naman niya sila nirespeto noon. Ang dami talagang kaaway si Duterte. Canada, si Barack Obama, kahit ang Pope, minuran niya. Kahit ang Diyos, minuran niya. Diyos na lumikha sa kanya. Sabi din ni Trump, nag-iisa daw ang Pilipinas noon. Which is true. Kita nyo, noong COVID, China lang ang tumulong sa atin. At ang WHO. Gawain naman talaga ng WHO or yung WHO na tumulong. Natulungan ang buong mundo. China lang ang tumulong sa atin. Pero hindi pa tulong yung nangyari. Dahil tignan mo ang ginawa ng family ni Michael Yang. Ang mahal-mahal ng mask. At saka yung lahat na medical shield. Imbes na may bibilhin tayo. 15 pesos ang isa na face mask. Pero may ipinakita si Michael Yang galing sa China na tig to 25. Yun ang inaproban ni Duterte. Hindi nga talaga alam ang ginagawa. Ang tanga, ang stupid. Tama ka, President Trump. Sumasagot sina PBBM at Trump sa mga matitinding tanong ng mga media. Puring-puri ni Donald Trump ang ating Pangulo. Magaling daw na negotiator ang ating Pangulo. Yes, totoo yan. Tingnan niyo, yung ibang bansa pa ang pumuri sa katalinuhan ng ating Pangulo. Pero tayo, lalong-lalo ng mga DDS, sa sariling bansa ni Presidente Bongbong, ano ang ginagawa sa kanya? Sinasabihan siyang bangag. Napaka-friendly ng ating Pangulo, kaya naman, marami siyang kaibigan. And I am sure, kapag uuwi si PBBM, he will bring back the bacon. Iiyak na naman si Sara niyan, kahit ang mga DDS. Manigas kayo sa inggit. Totoo yung sinabi ni Donald Trump na nag-iisa ang Pilipinas noong si Duterte ang nakaupo. Walang tumutulong sa Pilipinas. At ramdam yun ni Duterte. Kaya siya umutang ng malaki. Tingnan niyo si PBBM ngayon. Ang mga investors, yung mga businessmen, sila yung kusang tumutulong sa gobyerno. Kaya ang ating Pangulo ngayon, hindi utang ng utang. Dahil sa mabuti siyang tao, friendly siya, marami ang kaibigan. Kapag marami kang kaibigan, maraming tutulong sa'yo. But what Duterte did before during his administration? Umalis siya sa ICC. Pinagmumuran niya ang mga world leaders. Ang yabang, pasikat, wala naman palang alam. Kahit sa totoong buhay, di ba?
Kapag wala kang kaibigan, wala talagang tutulong sa'yo. Aawayin mo ang mga kapitbahay mo. Pagdating ng sakuna, hindi ka nila tutulungan. Sabihin nila, bahala ka dyan. Look what happened when Duterte transferred to ICC. Walang kumondena kay PBBM. Walang kumondena sa Pilipinas. Wala silang sinabi, hey, anong ginagawa mo kay Duterte? Pero wala, tahimik sila. Hindi katulad ng ibang bansa. Kapag binubuli yung isang leader, nako, pagtutulungan niya ng karamihan. Pero kay Duterte, tahimik sila. Yung pag-a-apply pa nga ni Sara sa ibang bansa, na kung pwede at na-approve yung interim release niya, pwede ba siyang kupkupin? He was rejected. Dahil noong may posisyon si Duterte, nasaan siya? Nag-iisa siya. Thinking that he is powerful, that he can do better. Ano naman kaya ang maingak-ngak ni Sara sa pangyayari na yan sa sinabi ni Donald Trump? Baka sisihin na naman niya si Marcos. Everything blamed to Marcos. Yung mga nangyayari sa kanila, sa pamilyang Duterte, kasalanan lahat ni Marcos. Hi, thank you Donald Trump. Ipinamukha mo sa mga Duterte yung katotohanan. A million is slapped on their face. Isang makapangyarihang leader, kilala na leader, ang nagpahiya sa kanila. Ganyan naman talaga eh. Tignan niyo si PBBM. Kahit minumura siya, tahimik siya. Hindi siya ang lumalaban. Ngayon, tao ang lalaban para sa kanya. At yun yung malaking punto para sa pagitan ng Marcos at Duterte. Isang malaking points ni Marcos. Malaking points na hindi siya ang gumawa. Hahaha, ang saya-saya ko. Ang kakapal din ng mga mukha ng mga DDS. Noong nahuli si Duterte, kinampihan daw sila ni Trump. Gumawa pa sila ng kwento-kwento. In-invite daw ni Trump si Duterte. Kilala ba? Sure kayo? Or assuming lang? Nag-usap si PBBM at Trump noon during courtesy call. Kinumusta pa ni Trump si First Lady Imelda. Ibig sabihin, magkakilala na sila noon pa. Yes, of course. Mga mayayaman yan. Yabang lang meron ang mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara ngayon.